Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nitong nakaraang Kapaskuhan, nag-post ang CIDG ng Bicol, nilusob nila, ni-raid nila, pinuntahan nila yung mga pinaghihinalaang pinagtataguan ng mga wanted na officials ng SunWest. Alam naman natin ang SunWest. Ang SunWest Construction, yan yung construction company na itinatag o pag-aari ni Saldico. O bagamat sinasabi ni Saldico kung nag-divest na siya ng investments dyan, pero ano pa rin yan, wala namang maniniwala dyan na hindi siya pa rin ang may-ari niya. Anyway, nasasangkot itong SunWest sa mga anomalya dito sa flood control. Yung unang kaso na isinampa, yung unang kasong isinampa sa Sandigan Bayan, yung mga maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro, SunWest ang kontraktor nun. SunWest ang kontraktor nun. Kaya yung unang mga na-issuehan ng arrest warrants ng Sandigan Bayan ay si Saldico at saka yung mga DPWH officials at saka yung mga officials ng SunWest. Apat yatang board of directors ng SunWest ang inisyuhan ng arrest warrants. Wanted sila ngayon. Ang nangyari dyan, yung mga DPWH officials sumurrender na, nakakulong na sila ngayon. Pero itong mga SunWest na mga board of directors na wanted, may warrant of arrest, hindi pa rin sumusuko. Ang ginawa ng mga autoridad ng Bicol, CIDG, pinuntahan doon sa alam na kanilang mga last known addresses. Pinuntahan. Kaya ginagawan din talaga ng paraan ng mga autoridad ng Bicol, CIDG, PNP, na maaresto yung mga wanted na officials ng SunWest. Kaya lang hindi mailap tong mga SunWest na to eh. Naalala nyo, ni-raid din yung isang hotel sa Pasay City. Yan din yung target, yung mga kasamahan ni Saldico. Kasi yung mga officials ng SunWest, mga board of directors, kasama sila sa sinampahan ng kaso. May warrant of arrest na sa kanila. Yung nung una, pinuntahan na yung mga opisina ng SunWest sa Bicol, hindi sila inabutan. Pangalawa, pinuntahan yung isang hotel sa Pasay City na pinaniniwala ang pag-aari din ni Saldico. Wala na naman doon. Yan din yung target, parehong target. Pinaniniwalaan ngayong Pasko, pupunta sila sa kanilang mga pamilya, pinuntahan din, wala na naman. Anyway, darating din ang araw, mahuhuli rin yung mga yan. Kahit pa sabihing hindi na aaresto yung mga officials na yan ng SunWest, hindi na matahimik ang kanilang buhay. Yan yung sigurado dyan. Kumbaga dati, akala nila kanila lagi ang magandang buhay. Kasi ang dami nilang projects. Napakamakapangyarihan ang boss nila, si Saldico. Napakarami nilang proyekto. Ang yaman nila. Ang akala ng mga SunWest officials, habang panahon, ganun na ang kalagayan nila. Hindi. Ngayon, kung dati, kayamanan, kapangyarihan, ang kanilang nararanasan, ngayon, pagtatago, magulo ang buhay nila ngayon. Hindi sila matahimik. Kaya yan ang nangyayari sa kanila. Maaaring ngayon, hindi pa sila naaaresto, pero sa susunod na mga araw, mahuhuli rin yung mga yan. Kaya yung kanilang pagsama kay Saldico, nung dati masaya sila, para silang para silang sobra ang kanilang kapangyarihan, yung SunWest na yan. Ang dami nilang projects, ang dami nilang proyekto. Kaya tuwang-tuwa sila noon. O ngayon, pinaghahanap sila ng mga autoridad. Ano yan? Kahit pa sabihing hindi sila naaaresto, pero ang hirap ng buhay ng nagtatago. So nagtatago si Saldico, si Saldico buti sa ibang bansa. Sila dito sa Pilipinas, palipat-lipat sila ng taguan. At pagkatapos, pag naaresto yung mga yan, yan, kukulong na naman sila. Yan yung nangyari. At hindi lang yan ang kaso ng SunWest. Ito yung una pa lang, itong sa Oriental Mindoro. Pag lumabas na yung iba pang mga proyekto nito na maanomalya rin, ghost project, substandard, kakasuhan na naman uli yan. Ang dami nilang kasong kakaharapin itong SunWest na to.
Kasi marami silang ghost projects at maanumalyang projects. Actually, itong ikinaso sa kanila ngayon, Oriental Mindoro pa lang yan. Una pa lang yan. Asahan na marami pang susunod diyan. Yan yung ano. Kahit nga yung construction company ng kapatid ni Saldico, yung sa Highton, malamang makakasuhan din yan sa susunod na mga araw. Yung kay ano, kay Christopher Co. Nabanggit yan eh, yung Highton. Sama yan doon sa top 15 na mga nangungunang contractors na may mga proyekto sa flood control. Ah, kaya ano at ano ito ano? Kumbaga kung dati napaka makapangyarihan nila, napaka ano nila, tuwang-tuwa sila dahil tambak ang proyekto nila sa gobyerno dahil makapangyarihan nga si Saldico no. O ngayon nagtatago. Nagtatago si Saldico, nagtatago yung mga officials ng SunWest. Alam nilang hindi pa yan ang ano, marami pang susunod diyan. Oh, yan ang nangyari dito sa imperyo ni Saldico. Kahit nga sa Albay, yung Ako Bicol nga dumidistansya rin kay Saldico eh. Sila Garbin, dumidistansya sila kay Saldico. Yung iniisip nila yung re-election nila sa 2028. Siyempre tatakbo uli sila sa party list, baka maapektuhan sila. Siyempre sinusuka na sila ng mamamayang Bicolano. O ang ginagawa na ngayon ng Ako Bicol, dumidistansya sila. O kumbaga para sa kanila gusto nilang ano na si Saldico iba sa Ako Bicol. Sino namang maniniwala doon? Sino namang maniniwala na iba ang Ako Bicol kay Saldico? Si Saldico ay Ako Bicol, ang Ako Bicol ay si Saldico. Yan ang totoo. Wag nyo nang pinagluloko ang tao. Yun ang malinaw dyan. Kahit anong distansya nyo kay Saldico, alam ng taong bayan, alam ng sambayan ng Pilipino, alam ng mamamayan sa Bicol na si Saldico ay Ako Bicol. At ang Ako Bicol ay si Saldico. At ang SunWest, kahit dumistansya na dyan si Saldico, sinong naging ano siya, congressman, nag-divest siya. Sino namang maniniwala dyan? Sino namang maniniwala dyan? Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari nitong Pasko. Hindi inabutan, hindi nahuli yung mga officials ng SunWest, pero magpapatuloy daw ang paghahanap ng mga autoridad. Sa darating na mga araw, maaaresto din yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.